Labanan ng fake news. Yan ang utos si Pangulong Bongbong Marcos kay bagong PCO Secretary J. Ruiz. Ang bago namang Palace Press Officer na si Undersecretary Claire Castro umalag sa ilang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa impeachment ng anak niyang si Vice President Sara Duterte. May unang balita ang kasama nating si Ivan Mayrina. Nang manumpa bilang kalihim ng Presidential Communications Office, malinaw ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos kay Secretary J. Ruiz. Iparating sa taong bayan ang mga programa ng gobyerno at hindi gagamit ang fake news, kundi lalabanan ito. Marami nagpapakalat ng fake news ngayon. Lalabanan po natin yan. Magkakaroon tayo ng public information responsibilities. Kung kayo mga vlogger, kinakailangan natin maging responsibilidad. May responsibilidad din sa tao na magsabi ng katotohanan. Sinagot din ng anilay fake news ang kasabay niyang nanumpa na si Undersecretary Attorney Claire Castro sa unang salang niya bilang bagong Palace Press Officer. Kaugnay yan sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na dahilan umano ng pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Ilang ang gustong tangon si Inday, pamulitika ba? Kay pagkahuman god ni Marcos, ug manaog siya, ug di siya magdiktador, may naagi ikapuli. Wala sila ikapuli o ang kontra nila si Inday. Hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, fiscal pa lang siya, expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. So ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Ang kabilang kampo umano ang may gusto ng kapangyarihan. Ang paninira nila sa pamahalaan at sa Pangulo. Gusto nila ulit makuha ang power, ang authority. Sinagot din ni Castro ang batikos ng dating Pangulo tungkol sa pagbebenta ng gold reserves sa bansa na ayon sa kanya ay labis-labis pero hindi naman idinedeklara kung saan ibinenta at sa magkanong halaga. Ayon sa BSP, ang pagbebenta ng gold is just a regular activity. How? Why? To pump up the economy. Even at the time of former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam iyon? Sa isa namang pahayag, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na bumibili at nagbebenta ang BSP ng ginto bilang bahagi ng core functions nito. Kapag nagbenta ang BSP ng ginto, ang napagbentahan daw ay nananatili pa rin sa Gross International Reserves o GIR. Wala raw ibang layunin ng GIR kundi para matugunan ang pangangailangan ng bansa para sa foreign currencies. Ito ang unang balita. Ivan Mayrina para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.